Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Kabanata 1781 Mr. Yang, sikip ang mga mata ni Yun Xiao, at may malamig na kislap na dumaan sa kanyang mga mata. Unti-unting hamina ang kulay ng dugo sa lawa, na parabang libu-libong sigla ang nasipsip. Pabalik sa katawan ng demonyo. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang anyong hayop ng demonyo at bumabalik siya sa anyong tao. Kinaikit ni Ji Taiching ang tenga sa lupa at mahinang nagtanong, Mr. Yang, ayos ka lang ba? Nakapikit pa ang halimaw sa lawa, pero mas kalmado ang mukha niya. Hindi siya sumagot, kaagad at sa halip nagtanong. Ano ang nangyari? May kaunting problema, sabi ni Ji Taiching. May isang hindi kilalang eksperto ang pumasok sa Ancient Martial Kingdom at kinuha ang Demon Emperor Gold Sleep mula sa Starry Crescent Land. Napakalakas ng taong iyon, pati si Lord Yaosh ay hindi siya napigilan. Biglang binuksan ng demonyo sa lawa ang mga mata. Pula ang mga mata niya na parang dugo, at hindi kita ang mga pupil niya dahil nangingibabaw ang kulay ng dugo na tila mga alon. Unti-unti, lumitaw ang dalawang pupil na parang mga singsing na jade na kasing laki ng kuko. Divine Transcendence, may maraming eksperto na umabot ng ganoon sa mundo. Madali lang, sigurong malaman, ani Mr. Yang nang dahan-dahan, bata ang hitsura ng taong iyon. Sa hula ko, parang reinkarnasyon ni Gu Feiyang na nagdulot ng maraming ingay kamakailan, tugon ni Ji Taiching matapos mag-isip. Reinkarnasyon ni Gu Feiyang, nagbago ang mukha ni Mr. Yang, ngunit agad niyang naibalik ang kumpiyansa. Bakit niya kinukuha ang Demon Emperor Gold Sleep? Nais ba niyang makialam sa atin? Tanong niya. Parang aksidente naman ito, sabi ni Ji Taiching. Pero hindi aksidente ang pagdating ni Gu Feiyang sa Ancient Martial Empire. Natatakot lang ako na ang panig ni Jun Huyan ang gumagawa ng problema. Sikip ang mga pupil ni Yun Xiao habang malamig niyang pinagmamasdan ang tauhan. Kumikirot ang damdamin niya at sumagi sa isip niya ang isang gwapong anyo. Ang pagbabago ng kapangyarihan sa mundo ng mortal ay isang panandaliang ulap lang, hindi sulit pagtuunan ng pansin, bungad ni Mr. Yang na may paghamak. Tama ka, Ginoo, sabi ni Ji Taiching, pero ang pagbabago ng kapangyarihan ay konektado sa pagmamay-ari ng Taiyu Mortal World Scroll. Tumangala si Mr. Yang at umihip. Mahalaga ba ang pagmamay-ari ng Taiyu Mortal World Scroll? Ilang taon na ang lumipas. Sino ba ang nakaunlad dahil rito? Hindi lang ikaw at ako ang may alam. Kahit ipasa pa ito sa 10 o 100 henerasyon, walang makakaunawa. Isang bulaklak sa salamin, buwan sa tubig lang ang bagay na iyon. Oo, kaya, Mr. Yang, ibig mong sabihin na hindi mo napapansinin si Gu Feiyang, maingat na. Tanong ni Ji Taiching. Nag-isip sandali si Mr. Yang at Ani, huwag muna tayong mag-alala, pero bantayan natin ng mabuti. Kung ang layunin lang niya ay tulungan ang panig ni Jun Huyan maangkin ang imperial na kapangyarihan, hayaan mo. Kahit sino ang maging emperor, hindi mahalaga. Pero kung makikialam siya sa mga bagay ng Demon Clan ng Five Cloud Mountain, kailangan siyang alisin. Habang nagmumuni, umikot ang dugo sa paligid ni Mr. Yang at nagkaroon ng marahas na aura. Napag-alitan ng dugo sa lawa at sumabog ang mga patak. Ipapaalam ko muna ito sa Sect Master, sabi ni Ji Taiching. Gawin mo, sabi ni Mr. Yang. Alam mo na ang gagawin mo. Huwag mong itanong lahat sa akin. Unawain mo lang ang ating layunin. May isa pa, dagdag ni Ji Taiching. May kaugnayan ito sa Demon Emperor's Gold Scroll at kay Kasaya. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, sabi ni Mr. Yang. Sa ganitong mahalagang bagay, tiyak na magtatakda ang Demon Emperor ng 3 layer ng Moon Restrictions. Hindi basta-basta nababasag. Ilang demonyo lang ang may alam kung paano sirain ang mga iyon. Kung pilitin mong basagin ang restriction, masisira ang Golden Sleep. Naunawaan ni Ji Taiching sa kanyang isip. Kaya pala kampante si Yao Zi. Nakangisi si Yun Xiao. Sinuri niya ang 3 layer ng lunar sails at tama nga. Mukhang napakahirap makuha ang mga impormasyon sa loob. Maganda ang dugo ngayon, sabi ni Mr. Yang. May halong dugo ng mandirigma. Matagal na lang ito, sana nadala mo agad sa susunod.
May bahid ng sisi ang trono niya, at hindi malinang pagtutol. Kumunat ang noo ni Ji Taiching at paulit-ulit na tumango. Pagkatapos, pinaalo niya ang manggas at pinatay ang mga apoy sa mga haligi. Binalik ang kuweba sa dating kadiliman. Tumigil ang buong array at naging tahimik muli. Naagaw agad ang paningin ni Yun Xiao at hindi na niya malinaw makita ang lupa. Mabilis na lumabas si Ji Taiching sa Grotto Heaven, sinara ang porma sayon sa maliit na courtyard, at nagbalak umalis. Ngunit tumigil siya makalipas ang 3 hakbang. Pale ang mukha niya at napuno ng pagkabigla. Ang tanga mo. Ilang hakbang lang ang layo, si Yun Xiao ang dahan-daang nagsalita na walang ekspresyon. Sir Ji Taiching, bagong dating lang ako at marami pa akong hindi nauunawaan. May ilang tanong ako. Natatakot at naguluhan sandali si Ji Taiching, pero agad rin siyang nagpakalma at malalim na sumagot. Sino ka at bakit ka napunta sa Thousand Mountains Prefecture? Ngumingiti si Yun Xiao. Hindi pa man ako nagsasalita, dalawa ka ng tanong. Bilanggong elder ng Thousand Mountains Prefecture, daw ni Ji Taiching. Natural lang na magtanong pa siya tungkol sa pinagmula ng isang hindi kilalang tao. Maghintay ka, sabi ni Yun Xiao. Kung mabuti ang sagot mo, bibigyan kita ng pagkakataong magtanong. Kung hindi, hindi maganda ang kahihinatnan. Nanginginig si Ji Taiching at may lamig na dumaan sa katawan. Parang pero napasakal ng mga mata ng tao ang kanyang laman at buto, direktang tumagos hanggang sa puso at nahubad. Lahat ng lihim, para siyang nahulog sa isang yelo na kuweba at tumulo ang malamig na pawis sa noo. Nais niyang sumigaw at humingi ng tulong pero hindi siya makalabas ng tunog. Parang nilulunod ang lalamunan niya. Isang di nakikitang takot ang kumalat sa puso niya at winuwasak ang kanyang tapang. Pakiramdam niya ang tao sa harap niya ay parang Diyos na hindi kayang kontrahin. Walang magawa kundi yumuko at makinig. Kumusta si Jun Ruyan ngayon? Mababa ang tinig ni Yun Xiao. Kumusta siya? Nagulantang si Ji Taiching at nanginginig ang boses. Ikaw talaga, ikaw ay, iyon pong Lord. Nagdilim ang mukha ni Yun Xiao at malamig na sumigaw. Ikaw ba ang nagtatanong sa akin o ako ang nagtatanong sa iyo? Ang mababang tinig na iyon ay parang tambol ng digmaan o kampana ng kulog. Tumama ito, diretso sa dibdib ni Ji Taiching at napilitan siyang magsalbahis ng dugo. 3 hakbang siyang umatras at ang takot ay kitang-kita sa mga mata niya. Kahit isang divine transcendence ang nasa harap niya, hindi dapat magawa ng isang shout na saktan siya ganito. Lumapit si Yun Xiao ng isang hakbang at pinababa ang aura niya. Kumusta si Jun Ruyan ngayon? Hindi na naglakas loob si Ji Taiching at nagmadaling sumagot. Ayos lang siya, wala siyang malubhang sakit. Napansin ni Yun Xiao at may pag-aaling nagbunsod ng pangungutya. Talaga, parang hindi kayo magkasundo. Ano ang ibig mong sabihin ng mag-usapan kayo? Tungkol sa succession ng kapangyarihan sa Heavenly Passage sa ilalim ng courtyard. Ha, ikaw, gulat ni Ji Taiching. Nang inig si Ji Taiching, nangyari ang pinakamalalang kanyang kinakatakutan. Sinundan siya ng iba hanggang dito at nakita ang lahat ng nangyari. Pawis na malamig ang damaloy sa noo niya at sumabog ang daan-daang kaisipan sa isip niya. Maaari kang magsinungaling o hindi, ani Yun Xiao na may paghamak, pero limitadong ang aking pasensya. Bibigyan kita ng 3 buntong hininga para mag-isip. 1. Bumagsak ang puso ni Ji Taiching nang marinig iyon. Dahil palihim siyang nasundan, aniya. Pag pinatay siya ng kabilang panig ay madaling gaya ng pagpatay sa langgam. Wala nang mahalaga sa harap ng buhay niya. Sinasabi ko na, bungad ni Ji Taiching. Malapit nang mamatay ang emperor ng Ancient Martial Empire. May 2 kandidato para magmana. Isa ang 3rd prince na si Bai Gange at isa ang 9th prince na si Bai Wuchen. Nag-aagawan sila ng malakas. Hindi lang sila, nagkaroon ng mga kasamang magkakahulugan. Pati ang Thousand Mountains Prefecture ay nasangkot sa pakikibaka para sa trono. Ang asawa ni Jun Ruyan, Princess Xiaoyu, ay palaging nasa mabuting pakikasama sa 9th Prince, si Bai Wuchen. Natural na susuporta si Jun Ruyan kay Bai Wuchen. Kumunat ang noo ni Yun Xiao at mukhang bahagyang nagalit. Gaya ng sinabi ni Mr. Yang,
Panandalian lang ang pagbabagong iyon sa mundong mortal at ang sining ng pakikipaglaban. Ang magtatagal, sa mga disipulo niya, si Junruyan ang may pinakamalakas na talento at siya rin lang ang nakapagturo ng 3 espada niya. Pero ngayon, nang marinig na hindi niya pinapahalagahan ang paghasa ng sarili at nakikibahagi sa ganitong bagay, nagngingit-ngit ang mukha ni Yun Xiao. Hindi alam ni Ji Taiching iyon at kinakabahan. Nagmadali siyang paliitin ang sinabi. Kasalukuyan, halos pantay ang lakas ng 2 Fracsion. Bakit makikialam ang Thousand Mountains Prefecture sa ganoong makamundong bagay? Tanong ni Yun Xiao. Dahil ba iyon sa tinatawag na Taiyo Mortal World? Ano ang bagay na iyon? Yingluo, sagot ni Ji Taiching nang may pag-aatubili. Ngunit nang tumingin siya sa mata ni Yun Xiao, natahimik na at sinabi ng tapat. Usong sabi, isang divine skill daw iyon, pero walang nakakayang maunawaan sa loob ng maraming taon. Divine skill, muling sumigaw sa isip ni Yun Xiao. Sino ang may hawak ng Taiyo Mortal World? Ngayon, kung isang divine skill, tiyak na may kapangyarihang gumulitaw ang mundo. Normal lang na, hindi sapat ang pagkaunawa ng karamihan. Sa kanyang kalinangan ay posibleng may pag-asa. Nasa kasalukuyang emperor ang hawak, sagot ni Ji Taiching. Paano ninyo hinahayaan na isang secular emperor ang humawak ng ganoong mahalagang bagay? Tanong ni Yun Xiao. Ipinaliwanag ni Ji Taiching. Ginoo, baka hindi ninyo alam na ang Thousand Mountains Prefecture mismo noon ay hiwalay mula sa royal family ng Ancient Martial Kingdom. Kahit ngayon nakahihigit sa royal family, karamihan ng mga pinuno ay mula sa 100 schools of thought. Ang Taiyo Mortal World ay isang jade seal na ginagamit sa paglipat ng posisyon. Ito rin ang imperial seal ng succession. Kaya naman palaging nasa pag-aari ng imperial family ang bagay na ito at napagkasunduan na walang sinuman maliban sa sect master ng Thousand Mountains Prefecture ang may kapangyarihang humawak nito. Naiintindihan, sagot ni Yun Xiao. Susunod na tanong, nasaan ang Realm of No Return? Realm of No Return, natigilan sandali si Ji Taiching at agad na sumagot. Hindi ko masabi ang eksaktong lokasyon, pero kailangan dumaan sa Special Teleportation Array ng Thousand Mountains Prefecture. Ginoo, nais niyo bang pumunta sa Land of No Return? Ano? Tanong ni Yun Xiao. Hindi ba ako pwedeng pumunta? Siyempre pwede, sagot ni Ji Taiching habang paulit-ulit na umiling. Kahit hindi isang landas na, pwedeng balikan ang pangalan nito, napakadelikado pa rin. Napakainit sa loob at madaling mawalan ng hininga kapag hindi nag-iingat. Nakarating ka na doon? Tanong ni Yun Xiao. Umiling si Ji Taiching. Parang isang lost space ang Realm of No Return. Ngayon ginagamit bilang training ground sa Thousand Mountains Prefecture. Nagmuni-muni si Yun Xiao. Iniisip kung kasama ba sina Ko Hongyan at Luo Yunxiang. Kung niloko siya ni Gu Shanshan, malamang patay na ito. Kabanata 1782 Victories. Dalawang huling tanong. Sino si Mr. Yang? Ano ang kaugnayan ng Thousand Mountains Prefecture sa Monster Race? Dahil ba lumuwag ang seal sa Five Cloud Mountain? Mabagal na. Tanong ni Yun Xiao. Nang inig ang katawan ni Ji Taiching at tuloy-tuloy ang malamig na pawis sa noo. Pinahid niya, ng ilang beses pero patuloy ang patak. Kita na ang tanong ay tungkol sa kanya at sa ubod na lihim ng Thousand Mountains Prefecture. Matagal siyang nag-alinlangan bago malalim na bumantong hininga. Dahil gusto mong malaman, sasabihin ko, si Master Yang ay si Junruyan. Ha? Ano? Namangha si Yun Xiao. Bigla siyang binalot ng kakaibang pakiramdam ng panganib mula sa kaibuturan. May kapangyarihang parang yayanig ng bundok at dagat ang dumarating mula sa kanyang likuran. Natila dudurog sa lahat. Napagtanto niya na sinadya ni Ji Taiching na magsabi ng hindi kapani-paniwalang bagay para ilihis ang atensyon niya at sabayan ang taong nasa likod para umatake ng buong lakas. Kasabay ng pagdama sa panganib, biglang kumilos si Ji Taiching. Isang kamay ang nagsilsa. Harap at ang kabila ay humugot ng mahabang espada. Itinusok niya ito, balot sa mga ro ng espada at maliwanag ang liwanag. Diretso itong tumutok sa puso. Kumalat ang walang bilang na bitik sa paligid ng talem. Buong lakas na atake ito ni Ji Taiching. Kung mabubuhay siya o hindi ay nakasalalay sa isang tusok na ito.
Pumuste siya ng todo. Kahit nakakatindig balahibo ang sword momentum, hindi ito pinansin ni Yun Xiao. Ang puwersang dumarating sa likod ang tunay na mapanganib. Pamilyar ito sa kanya, amoy dugo, kahit hindi lumingon, alam niyang si Mr. Yang iyon. Hindi lang niya alam kung paano at kailan ito nakalabas sa seal. Wala nang oras mag-isip. Nag-ukit si Yun Xiao ng Thunder Incantation gamit ang isang kamay at biglang naging berde na kidlat ang buong katawan niya. 9 na layer ng Thunderstar Rings ang nagkondense sa labas ng katawan. Boom! Sumalpok ang puwersa sa likuran sa Thunderstar Ring at sumambulat ang di mabilang na kidlat sa lahat ng direksyon. Sunod-sunod na nabasag ang 9 na Star Rings. Ngunit hindi nawala ang pira-pirasong kidlat. Sa halip kumalat ito sa paligid ng katawan at naging isang Thunder World. Boom! Pagkaraang mabutas ang singsing ng mga bituin, tuluyang tumama ang atake kay Yun Xiao at winasak ang kanyang body of thunder. Isang dugo pulang anino ang agad lumitaw sa dating kinatatayuan ni Yun Xiao. Malabo ang mukha ngunit sumigaw ito. Hindi maganda. Tumatakbo na. Pagkasabi, aalis na sana ang dugo pulang anino. Nagulat din si Ji Taiching at tatalikod na rin. Sa sandaling iyon, sa loob ng libong talampakang saklaw, nabalot sila ng malabong berdeng Thunder World. Umalangaw-ngaw ang malamig na tinig kasabay ng tawa. Makakaalis ba kayo? Dalawang dambuhalang kamay na lunti ang liwanag ang nabuo sa pagitan ng langit at lupa at sabay na pumalakpak papunta sa kanilang dalawa. Kasabay nito, naglaman ang di mabilang na lightning snake sa paligid. Parang mga lubad na, pumulupot sa kanila. Kumikislap ang kidlat at walang tigil na winawasak ang depensa nila. Hindi, sagipin mo ako. Marahas na umaray si Ji Taiching at nagpumiglas. Walang katapusan ng lightning snakes at hindi niya ito mapatid. Natanaw na lamang niya ang papalapag na palad. Wala siyang nagawa, kundi hintayin ang kamatayan. Boom! Boom! Bumagsak ang lakas ng dalawang palad sa lupa at kumalat ang walang hanggang kidlat sa paligid. Ngunit natakot si Yun Xiao na masyadong malaki ang magiging pinsala. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Thunder World para itali ang alon ng puwersa at agad itong naging dalawang haligi ng kidlat na kumawala pataas sa langit. Naglahong parang ulap ang dugo pulang anino sa isang sampal ng lightning palm. Tuluyang naging kawalan. Sa kuweba, biglang napasigaw si Mr. Yang. Nabukang parang palanggana ang bibig at sumirit. Ang dugo na parang tubig. Lumitaw ang baluti sa katawan ni Ji Taiching ngunit isang kisap mata lang at nabasag din. Nanginginig siyang todo at napasigaw sa ilalim ng palad. Parang ayaw pang mamatay. Sumirit ang maraming dugo at pira-pirasong winarak ng kidlat ang kanyang katawan. Yumo o ay, biglang naglaho ang langit na puno ng kidlat. Nagsiurong ang ulap at hamog. Sa isang saglit, bumalik sa dati ang mundo. Muli itong maliwanag at malinaw. Parang panaginip lang ang nakakatakot na Thunder World. Nakatayo si Ji Taiching sa lupa na balot ng dugo. Sumasabog ang mga sugat. Wala sa katinuan. Para siyang nanaginip, ngunit sinasabi ng halos kamatayan na hindi iyon panaginip. Sa isang kisap, lumitaw si Yao sa harap niya. Malungkot ang tingin habang sinisipat ang paligid. Pagkatapos ay tumingin kay Ji Taiching. Ayos ka lang. Gustong magmura ni Ji Taiching sa isip. Mamamatay na ako tapos tatanungin mo kung ayos lang ako, pero lubos din ang pasasalamat niya. Kung nahuli pa ng kaunti si Yaosh, abo na. Sana siya. Maraming salamat, Darren, sa pagsadyap sa buhay ko. Pagkasabi ay bumagsak siya sa lupa. Sasaklolohin sana siya ni Yaosh nang biglang sumiklab ang mga nagkakagulong ilaw mula sa lahat ng direksyon. Pumasok ang mga ito sa courtyard. Mga tao sila ng Thousand Mountains. Manor, nakita nila si Ji Taiching na nakahandusay. Nagulat sila at agad na lumapit. Isang matandang puti ang buhok ang naglabas ng pulang elixir at isinubo kay Ji Taiching. Doon, lamang siya unti-unting nagising. Pagdilat ay sumigaw siya, Sect Leader. Ang puti buhok na matanda ay ang Sect Master ng Thousand Mountains Prefecture. Si Victorious 100 ang tawag. Madilim ang mukha niya. Ano ang nangyari? Tinanguan ni Ji Taiching si Yaosh at dahan-dahan niyang ikinwento ang pagpasok ni Yun Xiao. Hindi niya binanggit si Mr. Yang. Ang sabi lang niya ay naglaban sila matapos niyang
Matuklasan na sinusundan siya ni Yun Xiao at muntik na siyang mamatay. Buti na lang at dumating sa oras si Yaosh. Nagulat ang lahat at nag-usap-usap. Tahimik lang sa gilid si Yaosh. May kakaibang liwanag sa mga mata. Walang nakakaalam ng iniisip niya. Sigurado ka bang si Li Yun Xiao na nagsasabing reinkarnasyon siya ni Gu Feiyang? Seryosong tanong ni Bai Sheng. Sigurado ka? Nag-isip sandali si Ji Taiqing. Mukhang siya. Wala akong maisip na pangalawa. At mukhang interesado siya sa Land of No Return kaya malamang hahanap siya ng paraan para makapasok. Realm of No Return. Mahinang nagbulong si Bai Sheng. Ilang ulit nagbago ang ekspresyon bago siya natahimik. May isang pasukan lang sa Realm of No Return, sabi ng isang elder. Bantayan natin at mahuhuli natin siya. Sinipat siya ng malamig ni Victorious 100 at nanukso. Elder Mao Haokong, kahit bantayan mo ang pasukan, kaya mo bang pigilin si Li Yun Xiao? Natigilan si Mao Haokong, napasinghap at nasinghal. Pabaya ba tayong hahayaan siyang maghari dito? Parang bahay niya lang na labas-pasok. Humarap si Victorious 100 kay Yao Zi at magalang na nagtanong. Ano ang palagay mo, Lord Zi? Ninakaw ng taong yun ang Demon Emperor Gold Sleeve. Kahit hindi niya ito mabuksan, mahalaga ito sa Demon Race. Kung may paraan ang Thousand Mountains Prefecture para pigilan siya, handa akong tumulong, sabi ni Yao Zi. Magaling, natuwa si Mao Haokong. Kung may tulong ni Lord Zi at lakas ng Thousand Mountains Prefecture, hindi makakatakas si Li Yun Xiao. Nag-alangan si Victorious 100. Parang hindi makapagpas siya. May ikinababahala ba ang Ginoo? Tanong ni Yao Zi. Totoo, hayagang tugon ni Victorious 100. Kung huhulihin natin si Li Yun Xiao sa loob ng Thousand Mountains Prefecture, baka magiba ang lahat sa loob ng 1,000 milya. Mas mabuti na, huwag siyang galitin at tanungin kung ano ang gusto niya. Hangga't hindi labis, hayaan natin. Siya, nagalit si Mao Haokong at mariing sinabi. Great Sect Leader, kapag naging duwag ka sa ganito, pagtatawanan tayo ng mundo. Mao Haokong, anong klaseng tono iyan sa akin? Malamig na tugon ni Victorious 100. Iniisip ko ang kapakanan ng Thousand Mountains Prefecture. Alam mo ba kung ilang tao ang mamamatay kung magsimula tayo ng malaking digmaan sa sariling kuta? Normal lang ang may namamatay, tugon ni Mao Haokong na may ngisi. Kailan pa naging matatakutin ang sect leader? Kung ayaw mong kumilos, ibigay mo na sa akin ang bagay na ito. Walang galang. Malamig na umalangaw-ngaw ang sigaw ni Victorious 100. Kumawala ang napakalakas na aura at napatigagal si Mao Haokong. Umirap si Mao Haokong at tila umiwas sa sagupaan. Iuulat ko ito sa Holy Region. Baka hindi muna magawa ang gusto mo pagdating ng oras. Ako ang pinuno ng Thousand Mountains Prefecture, malamig na tugon ni Victorious Bai. Ako ang namamahala sa mga gawain nito sa lahat ng oras. Kailan nagkaroon ng karapatan ang sanctuary na makisawsaw? Nagulat at nagalit si Mao Haokong. Naglalait ka ba sa sanctuary? Kailan ko sila nil-8? Sagot ni Victorious 100 na may paglibak. Narinig ng lahat ang sinabi ko, at ang Holy Region ay para lang sa Five Cloud Mountain. Ano ang karapatan nilang makialam sa Thousand Mountains Prefecture? Bahagyang nagbago ang mukha ni Yaosh at tumulim ang mga mata. Napasinghap siya. Mariing singgal ni Mao Haokong. Kung ganoon, hindi ko napapakialaman. Sect leader, bahala ka. Sa galit niya, umihit siya at lumisan. Sumunod agad ang ilan sa kanyang mga tauhan. Halos kalahati ang umalis. Talagang hindi huhulihin ng Lord Victorious 100 ang taong iyon, tanong ni Yao Zi. Dala niya ang Demon Emperor Gold Sleeve. Kung mabuksan at mabunyag ang lihim sa pagitan nating dalawa, baka mahirapan ang Thousand Mountains Prefecture na tumayo sa mundong ito. Umiling si Bai Zhensheng, huwag mo akong lokohin, Lord Zi. Hindi ganoon kadaling buksan ang Demon King Gold Sleeve. Kung kaya iyon, kanina ka pa naiinip. Bakit nandito ka pa rin nang payapa? Umngiti si Yao Zi. Ano man ang mangyari, hahanapin ko si Li Yun Xiao. Malalim ang alitan niya, sa amin sa Demon Race. Bahala ka, Ginoo, ngunit ayokong madamay ang Thousand Mountains Prefecture, sagot ni Bai Zhensheng. Inutusan niya ang mga tao na alalayan si Ji Taiqing at naging sinag ng liwanag.
Nasinghal si Yaosh at kumunat ang noo. Unti-unting lumitaw ang anyong demon sa mukha at inusisa ang hangin gamit ang pang-amoy. Kakaiba, amoy ba ito ni Kasaya? Mahinang bulong niya na may alinlangan, at saka lumipad palayo. Hindi nagtagal, nagpadala ang Thousand Mountains Prefecture ng mga tao para linisin ang guhos sa lugar. Mga ordinaryong tao sila. Sa itaas ng courtyard, bumagsak ang isang kidlat at naging si Yun Xiao. Sinimulan niyang suriin ang courtyard. Gumawa siya ng hand seal at naglatag ng hadlang sa paligid para hindi makalikha ng ingay. Pagkatapos ay pinagdikit ang dalawang daliri at pinalipad ang isang sword shi na pumutol sa lupa. Itinaas niya ang kamay at pinunit ang buong sahig. Lumipad siya pababa at di nagtagal ay nasa gitna na ng Grotto Heaven, sa ibabaw ng formation. Kumunat ang kanyang kilay at biglang dumilim ang mukha. Wasak na ang formation at nakalantad ang napakalaking blood pool sa ibaba. Wala na si Mr. Yang. Kabanata 1783 Breaking the Gold Sleep. Sinuyod ni Yun Xiao gamit ang kanyang divine sense ngunit wala siyang nakuhang pakinabang na impormasyon, puro matapang na amoy ng dugo lang. Mahinang nagmuni siya sandali, saka tumalikod at pumasok sa Divine Realm tablet sa paanan ng Mount Inch. Direkta niyang hinanap si Yuan Gauhan at inilabas ang Demon Emperor Gold Sleep. Matandang Yuan, tingnan mo ang restriction nito. Kinuha ni Yuan Gauhan ang Gold Sleep at hinaplos ito ng isang kamay. Agad na lumitaw ang tatlong formation at kumikislap sa ere na parang mga anino ng buwan. Ito ay isang napakahusay na 3-in-1 formation. Namangha si Yuan Gauhan at agad na sinuyod ng kanyang divine sense ang liwanag ng formation. Bago-bago ang ekspresyon niya habang tinitingnan. Hindi lang pinagsama ang tatlong seal. Magkakaugnay sila na parang iisa. Sobrang lalim at mukhang napakahirap basagin. Wala ka ring paraan. Ikaw ay 9th tier alchemist. Kapag naunawaan mo na mas lalong kakaiba ang susi, mas natatangi ang paraan. Maaari mong subukan kasama si Lord Moody. Nang mabanggit ni Yuan Gauhan si Ling Moody, biglang kumislap ang kanyang mga mata at gumaan ang loob. Sige, sabi ni Yun Xiao. Tatanungin ko siya. At naglaho siya sa isang kisap. Hoy, isama mo naman ako. Natigilan si Yuan Gauhan at mariing tumstampang at sumigaw. Bigla ring naglaho ang katawan niya mula sa Mount Inch. Magkasama silang pumunta sa tirahan ni Ling Moody at ipinaliwanag ang pakay at ibinigay ang Gold Sleep. Bahagyang hinaplos ni Ling Moody at kumislap ang maliwanag na liwanag. Tinanong niya na, may pagtataka, sa Demon Race ba ang Gold Sleep na ito? Tama, sabi ni Yun Xiao. Tunay kang marunong. Ipinaliwanag niya kaagad ang buong pangyayari. Ang mga demon ay nasil sa Five Cloud Mountain ng mga kapanalig natin. Namangha si Ling Moody, ngunit matapos ang maikling pagkagulat, bumalik ang kanyang katahimikan at tumitig sa Gold Sleep na malalim ang pag-iisip. Libo-libong taon na ang lumipas at pareho pa rin ang lahat, sabi ni Yun Xiao. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon ng ganoong tinding alitan ang dalawang lahi noon. Tumingin siya kay Yuan Gauhan na para bang humihingi ng sagot. Alam ko ang kaunti tungkol dito, wika ni Yuan Gauhan. Noon, nagduelo sa martial arts si Gu Xingqing na Palace Master ng Divine Firmament Palace at si Demon Emperor Fei dahil sa isang bagay. Sa huli natalo si Demon Emperor Fei ngunit hindi tumyupad sa usapan. Dahil dito, sa galit ni Gu Xingqing ay nasil niya ang buong linya ng Demon King sa Five Cloud Mountain. Hindi lang ang bloodline ng dating Demon Emperor ang nasil kundi pati maraming iba pang demon clans at lahi na minsang umunlad. Hindi tumyupad sa usapan. Nagulat si Ling Moody. Tumpak ba ang tala na iyon? Mas marahas. Manang mga demon clan ay mataas ang tingin nila sa dangal. Bihirang-bihira ang hindi tumutupad sa salita lalo na ang emperor ng mga demon. Umiling si Yuan Gauhan. Hindi ko alam ang detalye. Kahit may kaunting paglihis ang mga tala, dapat may bahid ng katotohanan. Tumango si Ling Moody. Tama, hindi na mahalaga. Ang ikinagugulat ko ay ito. Ang seal na ito ay isa sa pinakamalalakas na seal ng Demon Race. Napakahirap buksan maliban na lang kung gagamitin ang tamang paraan. Napangiwi si Yuan Gauhan. Sa kanyang paningin ay napakataas ng imahe ni Ling Moody at
Inakala niyang marami pa siyang matututunan. Mahirap buksan pero hindi imposible, nakangiting sabi ni Yun Xiao. Oo, pero napakataas ng tsansa ng pagkabigo, tugon ni Ling Mudi. Kung hindi mabubuksan, walang silbi rin ang itago ito, sabi ni Yun Xiao. Pakisubukan mo Ginoo. Sige, dahil sinabi mo, susubukan ko, tugon ni Ling Mudi. Hinawakan niya ang gold sleeve at inactivate ang 3 lunar sails. Palaki ng palaki ang mga ito at bawat formation ay kasing laki ng hilingan. Kumikislap sa itaas ng gold sleeve. Biglang pinisil ni Ling Mudi ang kamao at sumuntok. Boom! Tinamaan ng bugzo ng kamao ang 3 sail. Napuruhan ang gold sleeve at agad itong sumabog at naging di mabilang na gintong liwanag. Ha! Namangha sina Yun Xiao at Yuan Gauhan. Ang tinatawag na paraan ay suntukin lang. Ngayon, pira-piraso na ito. Lubhang nagtataka silang dalawa. Magtatanong na sana si Yun Xiao nang ang mga basag na gintong liwanag ay biglang kumislap sa ere na parang pulbos at dahan-daang naging kakaibang mga simbolo, mukhang mga titik pero hindi. Mga titik iyon ng demon race. Ngunit napakunot ang noo ng dalawa. Marami na silang kilalang demon clan characters ngunit wala silang makilala sa mga ito. Si Ling Mudi naman ay napakunot ang noo at masusing binasa. Pahina ng pahina ang mga salita mula unahan hanggang hulihan. Sa dulo hindi na nakapagsama-sama ang gintong liwanag at nagkapira-piraso matapos gamulong sa hangin. Sayang, wika ni Ling Mudi. Nasira pa rin ang bahagi ng nilalaman at hindi ko maibalik ang kabuuan. Ginoo, kilala mo pala ang mga salitang iyon. Mukhang demon characters pero iba, paliwanag ni Yuan Gauhan. Dapat mas lihim na salita ito. Sa demon race, tama, sabi ni Ling Mudi. Ito ang secret text ng Demon Royal Family. Nagkataon na alam ko ito. Kumislap ang kanyang mga mata na may bahid ng paggunita at kaunting pangungulila. Ano ang inilalarawan ng mga demon characters na iyon? Tungkol saan ang sinasabi? Ang kasalukuyang Demon Emperor ay nakipag-ugnayan sa Demon Clan sa 5 Cloud Mountain, sabi ni Ling Mudi. Magtutulungan sila mula sa loob para basagin ang seal ng 5 Cloud Mountain. Ano, nagulat si Yuan Gauhan. Nagulat din si Yun Xiao, ngunit bahagya lang siyang kumunot noo at agad din siyang bumalik sa normal. Kailan sila kikilos? Agad-adong tanong ni Yuan Gauhan. Umiling si Ling Mudi. Sayang, nasira ang bahagi ng nilalaman kaya hindi namin maibalik ang kabuuan. Ito lang ang tiyak. Nag-alala si Yuan Gauhan. Posible bang hindi napansin ng mga santo ang ganitong kalaking galaw? Kung tama ang hinala ko, may intelligence agency ang sanctuary sa Ancient Martial Empire na namamahala sa 5 Cloud Mountain. Nagtalaga rin sila ng maraming eksperto roon. Para sa biglaang pangyayari, madali lang, sabi ni Yun Xiao. Nabutas na ng mga demon ang lahat ng depensa. Yamang ang gold slip ay ipadadala sa 5 Cloud Mountain, may dalawang bagay na tiyak. Una, hindi na maaasahan ang taong nagbabantay sa 5 Cloud Mountain. Pangalawa, nagkaroon na ng bitik ang seal ng 5 Cloud Mountain. Napaka-importante nito. Dapat agad tayong magpadala ng mensahe pabalik sa Holy Region. Maingat na sabi ni Yuan Gauhan. Kung gusto mong pumunta, umalis ka, tugon ni Yun Xiao. Wala akong oras para asikasuhin ito. Kung mabasag ang seal ng 5 Cloud Mountain, muling magkakaroon ng digmaan ng dalawang lahi at magugulo ang mundo. Wala ka bang habag? Galit na sabi ni Yuan Gauhan. Hindi dahil wala akong habag, sabi ni Yun Xiao. Komplikado ang kasalukuyang sitwasyon at hindi maaaring humusga base lang sa isang gold slip. Bukod doon may mahalaga akong gagawin at may ililigtas pa ako. Senggal ni Yuan Gauhan. Kung hindi ka pupunta, ako ang pupunta. Sige, tugon ni Yun Xiao habang nakatalikod at nakapatong ang kamay sa likod. Ilabas mo ako at si Chen Yuyo, mariing sabi ni Yuan Gauhan. Isang pitik ng kamay at agad na pinalabas ni Yun Xiao sina Chen Wanyu at Yuan Gauhan mula sa Divine Realm Tablet. Lumitaw ang dalawa sa paligid ng blood pool. Medyo litong-lito pa si Chen Yuyo ngunit agad nang usap si Yuan Gauhan. May agarang bagay. Sumunod ka kaagad sa akin pabalik sa Holy Region. Hindi na nag-usisa si Chen Yuyo. Agad silang naging sinag ng liwanag at lumipad palayo.
Kumislap ang mga mata ni Ling Mudi habang nakatingin kay Yun Xiao at biglang tumawa. Haha, nag-aalala ka pa rin tungkol sa pagtangkang basagin ng Demon Race ang Five Cloud Mountain. Oh, bakit mo naman nasabi? Mahinang tumawa si Ling Mudi. Kung talagang wala kang pakialam, pumayag ka sana sa hiling ni Yuan Gauhan at nagpadala ng mensahe sa Sacred Zone. Pero hindi mo ginawa at sa halip ay pinayagan mong umalis ang dalawa. Dahil napakahalaga nito at natakot kang walang bisa ang mensahe, kaya gusto mong sila mismo ang magdala. Ngumiti si Yun Xiao. Alam ko namang mapapansin ang maliit kong plano. Ang paglitaw ng Monster Race ay tunay na malaking pangyayari. Ayokong muling magbago ang magulong kalagayan sa Realm of Heavenly Martial Arts at ito ay magiging napakalaking pagbabago. Ang nakatakda ay darating din balang araw, sabi ni Ling Mudi. Kahit gustuhin man natin ay hindi natin mapipigilan. Maaaring hindi rin masama kung makalabas ang Monster Race mula sa bundok. Noon ay malaking papel ang ginampanan ng Monster Race sa paglaban sa Demon Master. Talaga bang may ganoon? Siyempre, tugon ni Ling Mudi. Ang layunin ng Demon Master ay ang buong Realm of Heavenly Martial Arts. May pananagutan ng lahat. Nagkaisa ang buong mundo at dahil doon, matagumpay na nasil ang demonyo. Bago pa dumating ang demonic tribulation, may tadhana ring muling lumitaw ang demon race. Demonic tribulation. Ginoo, sa tingin mo ba mauulit ang Demon Silang War mula 100,000 taon na ang nakararaan? Sino ang nakakaalam? Nag-aalalang tugon ni Ling Mudi. Ngunit sa ngayon hindi mapakali ang loob ko. Sana hindi ito lumitaw sa susunod na ilang daang taon, sabi ni Yun Xiao. Hayaan mo muna, akong mamuhay ng payapa. Haha, paano mo mapapagpasya ang kapalaran ng mundo? Tumawa si Ling Mudi. Ikaw ang may-ari ng Heavenly Saint Artifact na Divine Monument of the Realm. Natanggap mo rin ang mana ni Lord Yan Shen. Nag-aral ka rin ng Demonic Arts at nakuha ang 2 Rainbow Stones. Lahat ba ng ito ay mga pagkakataon lang? Ginoo, nakakunot noong tugon ni Yun Xiao. Ibig mong sabihin mula umpisa hanggang dulo ay ginagabayan ako ng di nakikitang puwersa at pinagdurugtong ko ang mga bagay na magkakaugnay. Siyempre, tugon ni Ling Mudi. Iyon ang will of the heavens. True Void. Nasinghal si Yun Xiao, saka lumabas sa Divine Realm Tablet at muling lumitaw sa paligid ng Blood Pool. Ngunit naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Habang mas sinusundan ng Heavenly Dao, mas dama ang mga hindi mahahawakang bagay. Nagdulot ng kaunting bigat sa dibdib ang mga sinabi ni Ling Mudi. Sa pagbalik tanaw sa mga pinagdaanan niya nitong mga taon, tila may bakas talaga ng ayos ng kapalaran. Maging ang Devil Silang Seal ay siya ang nagbukas. At ngayon ang Devil Lord Po ay tuwirang may kinalaman sa kanya. Kung lahat ito ay nagkataon lang, sobrang nagkataon na. At naniniwala siyang walang aksidente sa mundong ito at ang lahat ng nagaganap ay dapat mangyari. Hemph, ano ngayon? Kahit bumagsak ang langit may matangkad na sasalo. Nasa itaas ng lahat, ang Holy Region at ang Sea of Soul Formation. Kapag may nangyari sila ang dapat tumindig. Mahinang bulong ni Yun Xiao, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Parang butas-butas na timba ang Sacred Zone. May problema sa maraming bahagi. Maging ang Five Cloud Mountain ay hindi nila mabantayan. Hindi man niya alam kung paano nabutas ng Demon Race ang ugnayan, ngunit hangga't walang problema sa bantay ng Sanctuary, imposibleng makapagpadala ng impormasyon mula sa labas. Papasok. Dagdag pa, hindi niya alam kung tao o demon si Mr. Yang, ngunit tiyak na Demon Race Martial Technique ang kanyang ginagamit. Mukhang may napakalaking problema sa Thousand Mountains Prefecture. Hindi ko alam kung kumusta na si Ruyan at kung nakapasok na ba si Hongyan sa isang realm of no return. Nag-isip si Yun Xiao sandali, saka biglang naglaho mula sa Bloodpool Grotto. Kabanata 1784 na The Asher Demon Clan. Sa harap ng isang anti-gang gusali sa Thousand Mountains Prefecture, mabigat ang hangin. Malamlam ang mukha ni Mao Haokong. Pinalilibutan siya ng higit sa 100 mandirigma at mabigat ang kanyang killing intent. Kabado ang mga tagapagtanggol. Tumatagaktak ang pawis sa sentido at handa silang mamatay. Gusto ko lang dalawin si Elder Taiching pero pinahihirapan ninyo ako.
Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi kayo lilihis mamamatay kayo, malamig na sabi ni Mao Haokong. Mao Haokong, ikaw ang Grand Elder ng Thousand Mountains Prefecture. Paano mo nalamang? Salungati ng utos ng sect leader, galit na tugon ng isa. Alam ninyong Grand Elder ako pero tinatawag ninyo akong pangalan lang. Karapat, dapat kayong mamatay. Kumilos si Mao Haokong. Hindi handa ang tao at tinamaan sa dibdib ng isang palad. Patay. Agad. Pumatay siya. Mao Haokong, naglakas loob kang pumatay ng kapwa-disipulo. Dapat kang mamatay. Nagulat at nagalit ang mga nasa paligid at sabay sumugod. Kumislap ang killing intent sa mga mata ni Mao Haokong. Dahil ayaw ninyong mabuhay lahat. Kayo ay mamamatay, malamig niyang wika. Sunod-sunod ang kanyang mga galaw at bawat isa ay pangpamatay. Ilan pa ang bumagsak sa lugar. Nang inag ang natira at nag-atrasan. Dahil iisang dugo tayo, patatawarin ko muna ang buhay ninyo. Umalis kayo. Sumigaw si Mao Haokong at yumanig ang aura niya. Naiglapit niya silang lahat at saka siya naglakad papasok. Hindi na sila ng ahas umatake. Ilan ang lumipad para humingi ng tulong at may naiwan sa labas para magbantay. Pumasok si Mao Haokong, dinaanan ang bulwagan at nakita si Ji Taiching na nakahiga na. Parang natutulog. Elder Taiching, mahina siyang tumawag. Nang walang tugon, dahan-dahan siyang lumapit. Elder Taiching, gising ka ba? Muli siyang tumawag. Walang tugon. Kumikitid ang mata niya at sumisilip ang killing intent. Sino yan? Biglang umupo ng diretso si Ji Taiching at alerto. Nang alog ang kamay ni Mao Haokong sa gulat pero agad din siyang kumalma. Nagpakita siya ng pag-aalala. Kumusta ang lagay mo Elder Taiching? Grand Elder pala. Mas mabuti na ang pakiramdam ko, sagot ni Ji Taiching. Buti kung ganoon, tumanggo si Mao Haokong. Salamat sa pag-aalala Grand Elder. Kung wala ka ng iba, mas mabuting magpahinga ka na. Kapag napagod ka magkakagulo ang Thousand Mountains Prefecture, ani Ji Taiching. Pinaalo ni Mao Haokong ang manggas at sumanghal. Kahit mapagod ako, ang prefecture na. Ito ay sa mga victors in 100 battles. Bakit mo nasabi yun Grand Elder? Kung hindi dahil sa sipag mo hindi magiging kasan-sigla ang Thousand Mountains Prefecture. Ano ba ang nagawa ng Victorious 100? May kredito ba? Siya, mabilis na tugon ni Ji Taiching. Lamambot ang ekspresyon ni Mao Haokong. Marunong ka talagang tumimbang. Ako ang Grand Elder pero kailangan ko pang humingi ng pahintulot sa Victorious 100 para lang dalawin ka. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Paano mangyayari iyon? Gulat si Ji Taiching. Imposible iyon. Bakit imposible? Senita ako pagpasok ko. Sa galit ko napatay ko ang ilan bago ako nakapasok. Malamig na sabi ni Mao Haokong. Nagliwanag ang mata ni Ji Taiching. Ay iyon. Masusing tumingin si Mao Haokong. Sa kultibasyon mo imposibleng hindi mo iyon naramdaman. Ay iyon. Kumislap ang mga mata ni Ji Taiching at mabilis na umiwas ng tingin. Sobra ang pinsala ko at mahimbing ang tulog ko. Kung hindi ka lumapit sa harap ko hindi sana ako nagising. Kung ganoon ay malubha talaga ang sugat mo, sabi ni Mao Haokong. Tama, gusto ko ring tahimik na magpagaling. Grand Elder, umuwi ka na at magpahinga. Nakasalalay sa iyo ang buong prefecture, ani Ji Taiching. Kung ganoon hindi na kita gagambalain para hindi maantala ang gamutan mo, wika ni Mao Haokong. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang huminto at muling bamaling. May isang tanong pa ako. Nang mabiyak ang seal sa Five Cloud Mountain namatay ba ang demonyong nakatakas? Namuti ang mukha ni Ji Taiching. Pilit siyang ngumiti. Siyempre matagal na siyang patay. O talaga, muling lumingon si Mao Haokong na waring ayaw umalis. Lumapit siya sa kama. Nakakuha ako ng ilang healing pills. Tingnan ko kung may silbi. Suriin ko ang mga sugat mo. Inabot niya ang kumot ni Ji Taiching. Biglang sinunggaban ni Ji Taiching ang braso niya. Mabigat ang sugat ko pero wala na sa delikado. Ilang araw lang at gagaling na. Huwag na nating sayangin ang saint medicine mo. Grand Elder, nanliit ang mga mata ni Mao Haokong. Tinitigan niya ang kamay ni Ji Taiching. Ang bilis ng pagbawi mo. Paano ka nakabawi ng ganito kabilis mula sa ganyang bigat na sugat? Ngumiti si Ji Taiching. Paano pa? May nakuha akong Taishang cleansing pill noon. Saktong,
Nainom ko at talagang mabisa. Oh, Tai Siyang Ching Ching Pil pala. Kaya naman, tugon ni Mao Haokong. Itinabig ni Ji Taiching ang kamay niya. Grand Elder, hindi ka pa ba uuwi? Siyempre uuwi ako, pero mabigat ang loob ko ngayon. Hindi ko inasahang ganito ako tretuhin. Ng Victorious 100, walang nakikinig sa hinaing ko. Kaya gusto kong makipag-usap ng mahaba sa iyo habang nakahiga. Muling inabot niya ang kumot. Hindi yata maganda iyon. Hindi ako sanay matulog na may katabi. Mabilis na inabot ni Ji Taiching ang kamay ni Mao Haokong pero handa na ang huli. Naging anino siya sa hangin, nasalo ang kumot at hinayla. Biglang sumirit ang isang pulang liwanag. Matulis na talim ang anyo. Senaryo ni Mao Haokong ang 5 daliri at naipit ang talam sa palad. Naging pangit ang ngiti niya. Elder Taiching, ano ang ibig sabihin nito? Sumikip ang kanyang mga pupil sa tiniting ng liwanag. Kasing pula ito ng dugo at napaka-demonic. Namuti ang mukha ni Ji Taiching. Tumalon siya mula sa kama at tatakas na. Elder Taiching, hindi pa tayo nagkakaroon ng mahabang usapan, nanggising wika ni Mao Haokong. Boom! Sumuntok siya kay Ji Taiching. Tinamaan ito at lumipad palabas ng bahay. Tuloy-tuloy ang suka ng dugo. Malubha na ang sugat niya, kaya paano niya matatalo si Mao Haokong? Puno ng takot ang mata niya. Grand Elder, ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ikaw ang unang umatake. Sok! Dumating ako para maghatid ng gamot. Nakakadismaya, ani Mao Haokong habang lumalakad. Mabilis na kinalma ni Ji Taiching ang sarili. Gusto mo lang malaman kung nasaan ang demon. Race Cultivator. Kapag pinatay mo ako, hindi mo na iyon malalaman. Mabilis na sumugod si Mao Haokong at sinunggaban siya. Alam mo talaga at natutunan mo pa ang Demon Race Cultivation Technique. Sabihin mo agad kung nasaan ang demon na iyon. Mabubuhay pa ba ako kapag sinabi ko? Malamig na balik ni Ji Taiching. Hindi ka tanga. Siyempre hindi ka mabubuhay, pero pwede kang mamatay ng magaan. Ngisi ni Mao Haokong. Kung ganoon, patayin mo ako. Huwag kang umasa na magsasalita ako. Gusto mong mamatay. Hindi yun ganoon kadali. Binaon ni Mao Haokong ang 5 daliri sa kanyang balikat. Kinaladkad siya at naglaho sa lugar. Di nagtagal, nasa kaibuturan sila ng kabundukan. Basta na lang niya inihagi si Ji Taiching sa lupa at nagpakawala ng ilang sword chi. Tinarak ang mga ito sa mga buto at sa lahat ng acupoints. Gamulong siya sa lupa at tuloy-tuloy ang mura. Naging tapat ako sa iyo sa maraming taon. Sa huli wala rin akong mabuting hantungan. Hindi ka rin magkakaroon ng magandang wakas. Tapat. Paano ang Grey Demon Clan? Tinapakan ni Mao Haokong ang mukha niya. Nagtago ka ng Grey Demon Tribe sa likod ko at sasabihin mong tapat ka. Kahit mamatay ka ng 10,000 beses, may sala ka pa rin. Idinyura ni Ji Taiching ang putik at nagmura. Sino ang gustong maging aso habang buhay? Umaasa rin ako na isang araw maaapakan kita na parang aso. Haha, sa susunod na buhay na lang. Tinapakan ni Mao Haokong ang ulo niya at bumaon ito sa lupa. Ilang beses pa siyang dumagan. At sumigaw, nasaan ang mga tao ng Grey Demon Clan? Sabihin mo na, ngumingiwi sa sakit si Ji Taiching. Nagpasya na siyang manahimik kahit mamatay. Palabo ang paningin niya pero biglang kumitid ang mga mata. May nakatayong binata sa kalayuan. Si Yun Xiao iyon. Tahimik lang siyang nakatayo at hindi alam kung kailan dumating. Sa pagtayo pa lang ay parang nakapisan siya sa bundok at lupa. Hindi sila napansin ni Mao Haokong. Gusto niyang tumawa at hindi napigil ang humalaklak ng mahina. Hahaha. Mas lalong nagalit si Mao Haokong nang marinig ang tawa. Itinaas niya ang paa at muling dumagan. Pagkatapos ay biglang naging alerto. Mabilis siyang bumaling. Sino ka? Ayos lang. Isipin mong wala ako. Ipagpatuloy mo, wika ni Yun Xiao. Nagulat si Mao Haokong. Umatras siya ng ilang hakbang. Tao ka ba o multo? Napakatahimik ng pagdating niya kaya puro careless experts lang ang naaalala niya. Pero, masyadong bata ang tao sa harap kaya naisip niyang multo ito. Biglang kumislap ang isip niya at naunawaan kung sino ang nasa harap. Li Yun Xiao. Hindi na. Siya nagsalita at naging sinag ng liwanag para tumakas. Matalino rin ang matandang ito. Nakangising sabi ni Yun Xiao. Hindi niya pinansin at sa halip ay naglakad papunta kay Ji Taiching.
Pigilan mo siya, hindi natin siya pwedeng palayain, apura ni Ji Taiching. Wala akong kinalaman sa alitan ninyo, sagot ni Yun Xiao. Wala akong pakialam doon. Napatigil si Ji Taiching at naisip na may punto. Natahimik siya at tumingin kay Yun Xiao. Ibig sabihin dumating ka para sa akin. Tumango si Yun Xiao. Bakit mo ako hinahanap? Dahil ba sa Grey Demon Clan? Kung papatayin mo si Mao Haokong, sasabihin ko sa iyo ang kinaroroonan ng Pale Demon. Umiling si Yun Xiao. Hindi. Masyadong matrabaho iyon. Napagpasyahan ko ng i-search ang kaluluwa mo direkta. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang ito. Huwag kang matakot sa sakit. Kabanata 1785 The Ancient Martial Empire. Huwag po Ginoo pakiusap. Takot na takot si Ji Taiching. Nang iunat ni Yun Xiao ang kamay, bigla siyang naging sinag ng liwanag at tumakas. Pero paano siya makakatakas? Bigla siyang na-freeze sa hangin ng isang puwersa at hindi niya may galaw ang apat na paa. Diretsong bumasag ang divine sense ni Yun Xiao sa spiritual ocean niya at walang pagpipigil na nagsimulang maghanap. Isa-isa nang lumitaw sa ilalim ng kanyang divine sense ang buhay ni Ji Taiching. Biglang may lumitaw na kakaibang kapangyarihan. Kulay abo na parang dagat ng dugo at sinimulang kainin ang kanyang kamalayan. Kumurap ang mukha ni Yun Xiao at agad niyang binawi ang divine sense. Ngunit hindi bumitaw ang puwersa at patuloy na humabol. Umungol siya ng malamig at itinuro ang daliri. Bumulusok ang isang sword shi mula sa dulo ng daliri papasok sa utak ni Ji Taiching at sumirit ang dugo. Pagkatapos, pinisil niya ang mga daliri at kumislap ang pulang liwanag. Paglapag sa kanyang palad ito ay isang pirasong matingkad na pulang laman. Parang may sariling buhay ang munting laman at pumipintig sa kanyang palad. Tinitigan niyo ni Yun Xiao sandali. Biglang kumawala ang nakakatakot na aura mula sa laman at sumabog yun bilang ulap ng dugong ambon. May aninong gumugulong sa dugo. Si Mr. Yang iyon mula sa blood pool sa anyong demonyo at punong-puno ng pagpatay ang tingin kay Yun Xiao. Mula ka sa Grey Demon Clan. Mula ka ba sa Grey Demon Clan? Umungol ng malamig ang anino at nagsimulang maglaho. Nakatitig kay Yun Xiao hanggang sa tuluyang nawala. Nagkondensa siya ng hibla ng divine sense bilang pisikal na hininga at itinanam sa isipan ni Ji Taiching. Hindi yun simpleng teknik. Kumislap ang pag-aalala sa mga mata ni Yun Xiao. Patay na si Ji Taiching sa sandaling ito at pinwersang pinutol ng Mythbot ang memory search ngunit may bahagyang impormasyon pa. Ring nakuha niya. Isang kisap at iniwan niya ang Thousand Mountains Prefecture. Makalipas ang isang oras, lumitaw siya sa kalangitan sa ibabaw ng kabisera ng Ancient Martial Empire. Sukat ng buong kabisera ay walang hanggan. Sa laki hindi ito pahuhuli sa Red Moon City. Ang higanting lungsod na tulad ng Xinyan City ay napupuno lang ng karaniwang tao at kakaunti ang mandirigma. Bigla siyang kumunat noo. Ilang kalsada mula sa Imperial Palace ay may pangkat ng mga tao na humihila sa isang dalagang bata. Umiiyak ang dalaga na parang pear blossom sa ulan. Takot ang mga nakapaligid at walang nang ahas magsalita. Karaniwan lang ang ganitong pagsaylo ng babae at hindi dapat yumanig sa kanyang puso. Pero, kumilos ang loob niya at nag-teleport pababa at lumitaw sa tapat ng mga tao. Huwag ka nang umiyak. Kapag nalaro ka na ni Master Bao at hindi kanya nagustuhan tayong mga kapatid ang susunod na swerte. Haha, walang pakundangang tumawa ang pinuno at nanggalibog din ang iba. May ilan pang nanghipo, kaya lalo nang inig ang dalaga at umagos ang luha. Sinampal ng pinuno ang mabagal na mandirigma at pasigaw. Tumano ka, hindi pa nagagamit ni Master Leopard. Gusto mo bang mamatay? Mabilis bawi ng lalaki ang kamay. Huwag mainip. Kapag na si Master Bao doon tayo makikinabang, sabi ng pinuno. Hihihi, nang isi ang pangkat, sa gitna ng mga takot na titig. Walang nang ahas lumapit at umatras pa. Ang iba, biglang tumigil ang mahahalay na tawa. Parang huminto ang oras, nawala ang lahat ng ingay. At natigil pati ang iyak ng dalaga. Nakatitig silang lahat kay Yun Xiao na nakaharap sa kanila na puno ng gulat. Batang paslit, naghahanap ka ng kamatayan. Galit ang pinuno. 2 hakbang ang lapit niya at mataas ang ulo na mayabang. Saan nanggaling ang pesteng ito? Lumayas ka. Hindi nagbago ang mukha ni Yun Xiao.
Hindi siya pwedeng magalit sa ganitong maliliit. Payapa, niyang sabi, bitawan ninyo siya, bitawan siya, hahaha, nakakatawa, kilala mo ba kami, bago ka lang ba rito? Nagtawanan ng ilang lalaki at malamig na tinitigan si Yun Xiao na parang patay na. Boss, bakit ka pa nakikipag-usap? Bugbugin na lang. May naglalakas loob pang makialam sa gawain natin, sanggal ng iba. Tinitigan ng pinuno si Yun Xiao na galit at sabi, narinig mo na, may hatol na ang mga kapatid ko. Malas mo o sadyang handal ka. Mamatay ka. Malakas niyang sigaw at sumuntok sa ulo ni Yun Xiao. Marahang iniangat ni Yun Xiao ang kamay at hinawakan ang kamao ng lalaki. Sumunod ang lag-utok ng buto at ang kamaong kasing laki ng palayok ay nadurog na parang giniling na karne. Sumirit ang sigaw na pamunit sa langit. Sa tindi ng sakit ay napaiyak ang pinuno. Natigilan ang iba ngunit agad ding umaksyon. Galit na sumugod at umangat sa himpapawid. Kumislap ang liwanag sa kamay at naglabasan ang mga profound weapon at bumakas. May antas ng lakas ang mga ito. Ngunit wala ring silbi. Bago pa man umabot ng 3 talampakan kay Yun Xiao ay natabig na sila ng aura at napatay. Sa lugar, lahat ay napatanga. Alam nilang nakasalubong nila ang isang eksperto. Nakalimutan ng pinuno ang sakit dahil sa takot. Pawis na parang ulan at nanginginig ang boses. Ginoo, bulag kami. Patawarin ninyo kami. Iligtas ninyo ang aming buhay. Nanginginig din ang isang kasama. Hindi ninyo kami pwedeng patayin. Kami ay tauhan ni Master Leopard. Lahat ay nagbibigay ng mukha kay Master Leopard. Kung hindi ka mabubuhay sa Empire. Huwag ninyo silang patayin. Napasigaw ang dalaga na mapotla. Sa mga bangkay sa lupa ay natigilan siya at nakalimutang umiyak at puro panginginig. Kumunat din ang noo ni Yun Xiao at bahagyang nagsisi sa panghihimasok. Kahit patayin niya ang mga turret-adong ito, kapag umalis siya malamang mas grabe pa ang sasapitan ng dalaga. Maliban kung ubusin niya ang lahat ng puwersang nasa likod nila, ngunit napakaabala niyon. Binata, malaki ang gulo mo. Mabuti pang umalis ka na, may mabuting paalala mula sa tao sa gilid. Mabilis na tumakbo ang mag-asawang magulang ng dalaga mula sa likod. Lumuhad sila sa harap ni Yun Xiao at umiiyak na nagmamakaawa. Sir, huwag ninyo silang patayin. Pakawalan ninyo sila, kung hindi patay ang buong pamilya namin. Sino si Master Bao? Naiinis na tanong ni Yun Xiao. Sino si Master Bao? Nabigla ang pinuno at saka pilit na ngumiting magalang. Ginoo, nagbibiro ba kayo? Hindi ninyo kilala si Master Bao. Isang sampal at binali ni Yun Xiao ang lahat ng ngipin niya at nilunok niya ang mga iyon. Isa pang kalokohan at mamamatay ka. Dinapuan ng sakit ang lalaki pero nanahimik at nilunok ang dugo. Si Master Leopard ang head butler ng 9th Prince na si Bai Wuchen. Kumislot ang puso ni Yun Xiao. Naalala niya ang sinabi ni Ji Taiching na si Bai Wuchen ang prinsipeng sinusuportahan ni Jun Ruyan. Agad siyang ninas at malamig na sabi, dalhin mo ako kay Bai Wuchen. Haha, namilog ang mata ng lalaki at mapait na sabi, Ginoo, biro lang ba? Swerte na akong makita si Master Leopard. Paano ko makikita ang 9th Prince? Alam ni Yun Xiao na totoo yun kaya sabi niya, dalhin mo ako kay Master Leopard. Oo. Mabilis ang tango ng lalaki at puno ng tuwa ang loob. Yumuko siya at nagkubli ng masamang isip. Maraming eksperto sa tabi ni Master Leopard. Kapag basta karoon tiyak na kamatayan, mababayaran ko ang kahihiyan ng 1,000 ulit. Bahagya pa niyang sinulyapan ang dalaga at ang magulang. Puno rin ng pagpatay ang mata. Dahil sa dalagang ito namatay ang marami niyang kasama. Hindi niya sila patatawarin. Walang pagbabago ang mukha ni Yun Xiao at malamig na sabi, umalis na tayo. Agad na lumipad ang pangkat sa malayo. Nauuna ang lalaki at sumusunod si Yun Xiao. Ilang nakaligtas ang nagbuhat ng mga bangkay at marami ang sumunod mula sa malayo. Pati, ang dalaga at ang magulang ay sumunod at hindi nang ahas tumakas. Makalipas ang 1 oras, maringaw silang huminto sa harap ng isang restoran. Malaking sulat, Shen ang nakasulat sa itaas. Sa loob ay tawanan at awitan at amoy ng alak sa hangin. Tumigil ang lahat sa malayo at hindi nang ahas sumunod. Mayabang ang mga bantay sa pinto at sumigaw mula sa malayo. Hindi gumalaw ang nanguna at sumigaw mula sa higit 10 zang. Mga kapatid, tauhan ako ni Master Bao.
May mahalagang sasabihin kay Master Bao. Makikipagkita kay Master Leopard. Sinipat ng bantay ang tagpo. Wasak ang karamihan at may dala pang mga bangkay kaya galit. Nasabi, lumayas. Huwag manggulo. Huwag maghanap ng kamatayan. Di mapakali ang lalaki at lumuhod sa lugar at humagulgul. Tunay akong tauhan ni Master Bao. Malubha kaming sinaktan ng pesteng ito. Hinihiling namin, tulungan ninyo kaming makahingi ng hustisya. Mga kuya, tulungan ninyo kaming makahingi ng hustisya. Lumuluhang hiling ng iba. Tunay na tauhan nga iyan ni Master Bao. Kilala ko sila. May isang bantay na nakilala sila at nagulat. Ano? May naglakas loob na saktan ang mga tauhan ni Master Bao. Nagulat ang ibang bantay at tiningnan si Yun Xiao na may pagtatanggol. Batang paslit, ano ang nangyari? Alam mo bang sobra ang gulong ginawa mo? Nasaan si Master Bao? Tanong ni Yun Xiao. Itinuro ng isang bantay ang likuran gamit ang hinlalaki. Si Master Leopard ay nasa itaas ngayon. At narito rin ang Ninth Prince. Pero hindi mo sila makikita. Tumango si Yun Xiao at naglakad papasok sa restaurant. Biglang may ilang malalakas na hiyaw at naputol ang mga ulo ng mga salbaha. Patay silang lahat. Nabigla ang mga bantay at napansin nilang biglang nawala si Yun Xiao. Sa itaas ng restaurant makapal ang aninong tagsibol. Nagliliparan ang manggas ng mga mananayaw at may hangin ng pagkabulok. Isang lalaking mala-jade ang mukha ang kampanteng umiinom. May kagandahan sa kanyang bisig at halatang nasisiyahan. Iba-ibang tawa sa paligid. Isang biglang sigaw ang bumaon sa buong kapaligiran at sabay na tumigil ang lahat ng tunog. Sino yan? Dalawang bantay ang agad lumitaw sa harap ng lalaki. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Nakatitig kay Yun Xiao na nasa gitna ng mga mananayaw. Wala siya roon kanina at parang biglang lumitaw mula sa kawalan. Napansin din ng mga mananayaw ang kakaiba at nagsipag-atras. Naiwan si Yun Xiao na nakatayo sa gitna at lahat ng paningin ay nasa kanya.